Ako po si Dr. Elena Reyes at kailangan ko po kayong makinig ng mabuti dahil ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay maaaring magligtas ng inyong buhay. Kung kayo ay lampas 60 anyos na at nagtatabi pa rin ng mga dilata sa inyong kusina, inilalagay ninyo sa matinding panganib ang inyong kalusugan. Hindi lamang po ito maliit na panganib. Ang tinutukoy ko ay ang pagtaas ng presyo ng dugo na napakatindi at maaari itong magdulot ng stroke sa loob lamang ng isang gabi. Ang tinutukoy ko ay ang biglaang pagtaas ng blood sugar na tuluyang magtutulak sa inyo sa sakit na diabetes. Ang tinutukoy ko ay ang mga kemikal na nagpapabilis ng paghina ng memorya na nagiging sanhi upang dumating ang demensya ng mas maaga kaysa sa nararapat. Bilang isang doktor, napakarami ko nang nakitang mga nakatatanda na isinusugod sa emergency room ng mga ospital dahil sa mga pagkaing inakala nilang ligtas, mga pagkaing nanggaling sa dilata. At heto po ang katotohanan, mayroong 8 partikular na pagkaing dilata na lubhang mapanganib. Hindi po ito mga bihira o kakaibang pagkain. Ito ang mga pang-araw-araw na dilata na nakikita ninyo sa bawat supermarket at kusina dito sa Pilipinas. At ang pinakamalala sa lahat, ang pangatlo sa listahang ito ay direktang nauugnay sa mga pag-aaral sa mas mabilis na paghina ng kaisipan sa matatanda. Ang bawat katotohanang ibinabahagi ko ay sinusuportahan ng mga totoong pag-aaral at inilagay ko ang mga sanggunian sa description sa ibaba upang maaari ninyo itong suriin mismo. Bago tayo magsimula, gusto ko pong malaman gaano kadalas kayo kumakain ng dilata sa isang karaniwang linggo. Minsan 2 beses o araw-araw. Ibahagi po ninyo sa comments. Binabasa ko po ang mga ito araw-araw at ang inyong mga sagot ay maaaring maging paalala na lubhang kailangan marinig ng iba pang nakatatanda. Ngayon, nang walang anumang pagkaantala, simulan natin sa pangwalo at kung bakit pinipinsala na nito ang mas maraming nakatatanda kaysa sa inaakala ng sinuman. Pangwalo, mga nakadilatang sopas. Ang mga nakadilatang sopas ay madalas ibenta bilang nakakaginhawang pagkain, ngunit para sa mga nakatatanda, wala itong dulot na ginhawa. Karamihan sa mga klase nito ay puno ng sosa o sodium, mga pampatagal o preservatives at mga artipisyal na pampalasa tulad ng monosodium glutamate o MSG. Ang isang lata ng chicken noodle soup ay maaaring maglaman ng higit sa 1,000 miligramo ng sodium, halos kalahati na ito ng inire-rekomendang limitasyon sa isang araw para sa mga matatanda. At heto, ang problema. Ang mga bato o kidneys ng mga nakatatanda ay hindi na kasing husay sa pagsala ng sosa na nagiging sanhi ng pamumuo ng tubig sa katawan, mas mataas na presyo ng dugo, at pamamaga sa mga binti at bukong-bukong. Ang pamamanas na yan ay hindi lamang nakakabawas ng ginhawa, isa itong babala na ang inyong puso ay nahihirapan. Isang pag-aaral noong 2018 sa hypertension research ang natuklasan na ang mga nakatatandang kumakain ng mga na prosesong pagkain na mataas sa sodium ay may 64% mas mataas na panganib na maospital dahil sa paghina ng puso o heart failure. Ibig sabihin, ang isang tila inosenteng nakadilatang sopas ay maaaring itulak ang isang humihinang puso nang lagpas sa limitasyon nito. Isipin ninyong nakaupo kayo habang humihigop ng tila mainit at nakakapagpagaling na pagkain, hindi ninyo namamalayan na pinapagod nito ang inyong katawan sa bawat subo. Si Helena, isang 72 anyos na byuda mula sa Quezon City, ay sinabi sa kanyang anak na umaasa siya sa mga nakadilatang sopas dahil pakiramdam niya ay walang saysay ang magluto para sa isang tao lamang. Ngunit pagkaraan ng ilang buwan ng araw-araw na pagkain ng sopas, sa hapunan, nagsimula siyang makaranas ng patuloy na pagkahilo at pamamaga sa kanyang mga paa. Ipinaliwanag ng kanyang doktor na hindi ito dahil sa kanyang edad. Ito ay dahil sa sodium
na tahimik na naiipon mula sa mga sopas na yon. Ang mas nagpapalala pa rito ay mababa rin sa tunay na nutrisyon ang maraming sopas. Ang mga sobrang lutong gulay ay nawawalan ng mga bitamina at ang proseso mismo ng pagdilata ay nag-aalis ng mga antioxidant. Ang natitira na lang sa inyo ay isang maalat na sabaw at malambot na mga gulay na walang gaanong naitutulong para sa kalusugan ng inyong mga kalamnan, buto o utak. Para sa mga nakatatandang kailangan ang bawat nutrisyon na maaari nilang makuha, iyan ay isang mapanganib na kapalit. Kaya habang ang sopas ay tila isang madaling opsyon, ang mga nakadilatang bersyon ay isang mabilis na daan patungo sa hindi magandang sirkulasyon ng dugo, mas mahinang puso, at pagkawala ng kakayahang kumilos ng mag-isa. At kung sa tingin ninyo ay mas ligtas ang mga nakadilatang gulay, mapapatunayan ang susunod na item na mali iyon. Pang-7, mga nakadilatang gulay. Ang mga nakadilatang gulay ay madalas na ipinapakilala bilang isang malusog at abot kayang pagpipilian. Ngunit ang katotohanan ay ibang-iba. Ang proseso ng pagdilata ay kinapapalooban ng pagpapainit ng mga gulay sa mataas na temperatura na sumisira sa mga maselang bitamina tulad ng bitamina C at folate na napakahalaga para sa resistensya at pagkukumpuni ng kalamnan. Ang natitira sa inyo ay isang walang lasang produkto, kadalasang nakababad sa maalat na tubig o syrup na may mas kaunting nutrisyon at mas maraming sodium o asukal kumpara sa mga sariwa o frozen na bersyon. Ayon sa isang pag-aaral, noong 2020 sa Public Health Nutrition, ang mga nakatatandang madalas umasa sa mga nakadilatang gulay ay may 22% mas mababang nakukuhang mahahalagang antioxidant kumpara sa mga kumakain ng mga sariwang gulay at prutas. Ibig sabihin niyan ay mas mababang proteksyon laban sa oxidative stress. Ito ang pagkasira ng mga selyula na nagpapabilis ng pagtanda, sumisira sa DNA at nagpapahina ng immune system. Si Francisco, isang 68 anyos na retiradong mekaniko mula sa Cebu, ay inakalang kumakain siya ng malusog sa pamamagitan ng pagkain ng mga nakadilatang gisantes at karot gabi-gabi. Ngunit sa kabila ng kanyang nakasanayan, palagi siyang sinisipon at nakakaramdam ng matinding pagod. Ibinunyag ng kanyang nutritionist na ang mga gulay na yon ay nawalan na ng karamihan sa kanilang kapangyarihang magpalakas ng resistensya noong proseso ng pagdilata, kaya naging madali siyang kapitan ng sakit kahit na inakala niyang ginagawa niya ang tama. Isa pang nakatagong panganib ay nasa mismong mga lata. Marami pa rin ang naglalaman ng BPA, isang kemikal na humahalo sa pagkain at nauugnay sa pagkasira ng mga hormone, pagtaas ng timbang at maging sa mas mataas na panganib ng prostate cancer sa mga matatandang lalaki. Para sa mga nakatatandang nakikipaglaban na sa mga pagbabago sa hormone, ang karagdagang pagkalantad na ito ay maaaring magpalala ng pagod, magpahina ng mga buto at magpataas ng taba sa tiyan. Masakit ang katotohanan ito. Pinipili ng mga nakatatanda ang mga nakadilatang gulay sa pag-aakalang pinoprotektahan nila ang kanilang kalusugan, ngunit sa totoo lang, inuubos nila ang kanilang mga depensa at pinapataas ang mga panganib. Bago tayo magpatuloy, kung nakakakuha kayo ng halaga mula sa mensaheng ito, pakipindot po ang like button at siguraduhing mag-subscribe at i-on ang bell icon upang hindi ninyo palampasin ang mga mahahalagang payong pangkalusugan na tulad nito. Pang-6, nakadilatang baked beans. Ang mga nakadilatang baked beans ay maaaring magmukhang isang inosenteng ulam, ngunit para sa mga nakatatanda, maaari itong maging isang patibong sa metabolismo. Ang nagpapapanganib dito ay ang kombinasyon ng asukal, sodium at mga additives na nagbabago sa isang pagkaing inakala ng marami na mataas sa fiber at protina at ginagawa itong bomba ng blood sugar. Ang isang karaniwang lata ng baked beans
ay maaaring maglaman ng higit sa 15 gramo ng idinagdag na asukal, halos 4 na kutsarita iyon, kasama ng humigit kumulang 800 miligramo ng sodium. Hindi po yan nutrisyon. Ito ay isang recipe para sa labis na pagod, insulin resistance at nakatagong pagbigat ng timbang na unti-unting lumalala taon-taon. Heto po ang siyensya. Kapag ang asukal at mga pinong gawgaw ay bumuhos sa daluyan ng dugo, ang lapay o pancreas ay naglalabas ng insulin upang pababain ang mga antas na yon. Ngunit sa mga nakatatanda na madalas nang may problema sa pagiging sensitibo sa insulin ang mga pagtaas at biglaang pagbaba na ito ay nagpapabilis ng daan patungo sa type 2 diabetes. Ipinakita ng isang pag-aaral noong 2019 sa Nutrients na ang mga nakatatandang kumakain ng mga dieta na mataas sa idinagdag na asukal ay may 35% mas malaking panganib na magkaroon ng metabolic syndrome. Ito ay isang grupo ng mga kondisyon na kinabibilangan ng mataas na presyon ng dugo, mataas na blood sugar, at labis na katabaan sa bahagi ng tiyan. Ang tatlong ito ay hindi lamang nagpapababa ng enerhiya, dodoblehin din nito ang panganib ng atake sa puso at stroke. Kunin natin si Hernando, isang 70 anyos na retirado sa Iloilo na mahilig kumain ng baked beans sa kanyang almusal tuwing umaga. Sa loob ng ilang taon, napansin niyang lumalaki ang kanyang baywang at bumababa ang kanyang enerhiya. Binaliwala niya ito at inisip na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit ang kanyang blood tests ang nagsabi ng totoong kwento. Ang kanyang fasting blood sugar ay umakyat na sa pre-diabetic na antas. Nagulat siyang malaman na ang kanyang inakalang malusog na beans ang mismong nagpapabilis ng paghina ng katawan na pilit niyang iniiwasan. Bukod sa asukal at sodium, nariyan din ang problema ng mga preservatives. Maraming nakadilatang beans ang naglalaman ng calcium chloride at firming agents na maaaring hindi mapanganib sa maliliit na dami. Ngunit kapag kinakain araw-araw, pinapabigat nito ang trabaho ng mga bato na mas nahihirapan na habang nagkakaedad. Para sa mga nakatatandang may banayad na sakit sa bato, isang kondisyon na tahimik na nararanasan ng halos 40% ng mga nasa hustong gulang na lampas 65 anyos. Ang mga additives na yon ay maaaring maging sanhi ng pamamaga, mataas na presyon ng dugo at paglala ng paggana ng bato. Oo, ang beans ay isang napakagandang pagkain kapag inihanda ng simple puno ito ng fiber, protina at mga mineral. Ngunit ang mga nakadilata matamis at mabigat sa sodium na bersyon ay parang lobo na nagbabalat tupa. Para sa mga nakatatandang sinusubukang protektahan ang kanilang mga kalamnan, ang kanilang mga puso, at ang kanilang blood sugar, ang mga nakadilatang baked beans ay hindi nakakatulong. Sinasabotahin nito ang inyong pag-unlad. Panglima, mga nakadilatang karne. Ang mga nakadilatang karne tulad ng canned ham, corned beef, o luncheon meat ay madalas ibinebenta bilang abot-kayang mapagkukunan ng protina. Sikat na sikat ito sa atin. Ngunit para sa mga nakatatanda ang mga ito, ang isa sa mga pinakamapanganib na patibong na nagtatago sa kusina. Ang nagpapapanganib dito ay hindi lang ang asin. Ito ay ang nakamamatay na halo ng sodium, mga preservatives tulad ng sodium nitrite at saturated fat na siksik sa bawat paghahain. Ang isang lata ng corned beef ay maaaring maglaman ng higit sa 2,000 miligramo ng sodium, halos buong limitasyon na iyon sa isang araw para sa isang nakatatanda sa isang upuan lamang. Ang ganoon karaming sodium ay pumipilit sa puso at mga bato na magtrabaho ng sobra-sobra na humahantong sa pamamaga, pangangapos ng hininga at mapanganib na mataas na presyon ng dugo. Ang mga preservatives ay mas nakakabahala. Ang sodium nitrite na malawakang ginagamit sa mga nakadilata at na prosesong karne ay kilalang bumubuo ng nitrosamines sa loob ng sikmura. Ang mga ito ay mga compound na nagdudulot ng cancer
at mahigpit na nauugnay sa colorectal cancer. Ipinakita ng isang pag-aaral noong 2015 na inilathala sa BMC Medicine na ang mga nakatatandang regular na kumakain ng mga naprosesong karne ay may 44% mas mataas na panganib ng maagang pagkamatay mula sa mga sakit sa puso. Sa madaling salita, ang tila madaling mapagkukunan ng protina ay maaari palang mas magpaikli ng buhay sa halip na pahabain ito. Bukod sa mga panganib sa cancer at sakit sa puso, ang mga nakadilatang karne ay puno ng saturated fat na nagpapataas ng LDL cholesterol, ang tinatawag na masamang kolesterol. Para sa mga nakatatanda, ang mga ugat ay tumitigas na dahil sa edad. Dagdagan pa ito ng mga namumuong bara mula sa mataas na kolesterol at ang panganib ng atake sa puso o stroke ay biglang tataas. Ang mas malala pa, ang mabigat na nilalaman na taba ay nag-iiwan sa maraming nakatatanda na nakakaramdam ng matinding tamlay na lalong nagpapababa ng kanilang kakayahang manatiling aktibo, na siya namang nagpapabilis ng pagkawala ng kalamnan at paghina ng katawan. Ang ilang mga lata ay mayroon ding lining na BPA na mas madaling humahalo sa mga matatabang pagkain kaysa sa mga matubig. Sinisira ng BPA ang mga hormone, particular ang estrogen at testosterone, na mahalaga para sa pagpapanatili ng lakas ng buto at kalamnan sa huling bahagi ng buhay. Ang pagkasira ng hormone na yon ay madalas na hindi napapansin hanggang sa mangyari na ang pinsala. Mas mababang mas ng kalamnan, marupok na buto at paghina ng memorya. Ang malupit na katotohanan ay ang mga nakadilatang karne ay hindi nagbibigay ng sustansya sa mga nakatatanda. Unti-unti nitong nilalason ang katawan ng asintaba at mga kemikal. At kung sa tingin ninyo ay masama iyan, ang susunod na item ay higit na mapanlinlang. Pang-apat, mga nakadilatang pasta at sarsa. Ang mga nakadilatang pagkain na may pasta, tulad ng ravioli, spaghetti, na may meatballs o macaroni na may tomato sauce, ang ilan sa mga pinakanakakalinlang na produkto sa hanay ng mga grocery. Mukhang nakakabusog, nakakaginhawa, at kahit nakaaya-aya sa mga bata, ngunit para sa mga nakatatanda, ang mga ito ay isang sakuna na nagkukunwari. Ang bawat lata ay madalas na puno ng refined carbs, trans fats, at sodium, habang nag-aalok ng napakakaunting tunay na protina o nutrisyon. Ang isang lata ng canned spaghetti ay maaaring maglaman ng higit sa 1,200 milligrams ng sodium at higit sa 20 gramo ng asukal. Isang nakakagulat na dosis para sa sinuman, ngunit lalong mapanganib para sa mga nakatatanda na ang mga katawan ay hindi na kasing husay sa pagproseso ng asukal at asin. Heto ang siyensya. Ang mga refined carbs mula sa sobrang lutong pasta ay mabilis na nababasag bilang glucose na nagpapataas agad ng mga antas ng blood sugar. Ipinakita ng isang pag-aaral noong 2019 sa Diabetes Care na ang mga nakatatandang kumakain ng mga naprosesong pagkain na may mataas na glycemic index ay may 41% mas malaking panganib na magkaroon ng type 2 diabetes sa loob ng 5 taon. Ang kombinasyon ng asukal sa sarsa at ang starchy na pasta ay lumilikha ng dobleng dagok na labis na nagpapahirap sa pancreas. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa insulin resistance, labis na pagod at kalaunan ay pagkawala ng kalamnan. Dahil ang hindi matatag na blood sugar ay sumasabotahe sa enerhiya na kailangan upang manatiling aktibo, kunin natin si Maria, isang 69 na anyos na lola sa Makati, na umamin na umaasa siya sa mga nakadilatang ravioli dahil mura at mabilis itong ihanda. Sa loob ng 1 taon, napansin niyang nawawala ang kanyang lakas at tumataas ang presyo ng kanyang dugo. Ang babala ng kanyang doktor ay diretsahan. Ang mga nakadilatang pasta na yon ay nagpapataas ng kanyang panganib, kapwa sa diabetes at sakit sa puso.
Inakala niyang nakakatipid siya ng oras, ngunit sa totoo lang ay isinasakripisyo niya ang kanyang kalayaan at lakas. Ang kalidad ng protina ay isa pang malaking babala. Bagamat maaaring ipangako ng mga etiketa ang meatballs o baka ang katotohanan ay madalas na ang mga ito ay mga tira-tirang karne na dumaan sa mekanikal na pagproseso at puno ng mga tagapuno at kemikal. Ang mga ito ay nagbibigay ng napakakaunting suporta sa pagbuo ng kalamnan para sa mga nakatatanda na nangangailangan ng mataas na kalidad na protina upang labanan ang sarcopenia, ang pagkawala ng kalamnan dahil sa pagtanda na nagnanakaw ng lakas para makakilos mag-isa. Sa halip na kumpunihin ang mga tissue, ang mga pagkaing ito ay nagpapalaki ng timbang sa paligid ng tiyan. Isa sa mga pinakamalalang tagapagpahiwatig ng heart failure sa mga nakatatanda. Ang nagpapagawa sa mga nakadilatang pasta na lubhang mapanlinlang ay ang ginhawa nito. Mukha silang walang pinsala, ngunit ang bawat kagat ay unti-unting sumisira sa sirkulasyon, metabolismo at kalamnan. Pangtatlo, nakadilatang chili. Ang nakadilatang chili ay maaaring magmukhang masarap at nakakaginhawa, ngunit para sa mga nakatatanda ito ay isang mapanganib na unos sa loob ng lata. Ang problema ay ang matinding halo ng mataas na sodium saturated fat at mga chemical na preservatives na nagtatago sa likod ng maanghang at malinamnam na lasa ng karne. Ang isang lata ng chili na may beans ay maaaring maglaman ng higit sa 1,500 milligrams ng sodium at halos 10 gramo ng saturated fat. Higit pa yan sa kalahati ng limitasyon sa sodium kada araw para sa mga matatanda at sapat na masamang taba para bumara sa mga ugat nang mas mabilis pa sa karamihan ng mga burgers sa fast food. Para sa isang taong lampas 60 na may mga ugat na tumitigas na ito, ay isang mabilis na daan patungo sa hypertension, pananakit ng dibdib o mas malala pa. Malinaw itong ipinapakita ng siyensya. Natuklasan ng isang pag-aaral noong 2020 sa Circulation na ang mga nasa hustong gulang na lampas 65 anyos na kumakain ng mga nakadilatang pagkain na mataas sa sodium at mataas sa taba nang hindi bababa sa 4 na beses bawat linggo ay may 52% mas mataas na panganib na maospital dahil sa heart failure kumpara sa mga kumakain ng karamihang sariwang pagkain. Ibig sabihin nito, ang isang mangkok ng nakadilatang chili ay hindi lang nagpapabigat ng pakiramdam ng inyong tiyan. Maaari nitong literal na pahirapan ang puso na puwersahang magtulak ng likido patungo sa mga baga at bukong-bukong. Isaalang-alang si Mateo, isang 73 anyos na retirado sa Davao na ipinagmamalaki ang pananatiling aktibo. Gustong-gusto niya ang nakadilatang chili para sa pananghalian dahil pakiramdam niya ay pampalakas ito ng protina. Ngunit pagkaraan ng ilang buwan ng pagkain nito, 3 beses sa isang linggo, namaga ang kanyang mga binti at nahirapan siyang huminga paakyat ng hagdan. Diretsahan siyang sinabihan ng kanyang cardiologist. Ang asin at taba sa mga latang iyon ang nagpapalunod sa kanyang puso. Bukod sa asin at taba, ang nakadilatang chili ay madalas na puno ng mga additives tulad ng sodium erythorbate at nitrites. Ang mga chemical na ito ay nauugnay sa pamamaga at kapag isinama sa pulang karne ay maaring bumuo ng mga compound na nagpapataas ng panganib ng cancer sa bituka. Para sa mga nakatatanda na mas mahina na ang mga immune defense, ang karagdagang panganib na yon sa cancer ay hindi maliit. Ito ay isang tumatakbong orasan. At huwag kalimutan ang mga beans sa loob ng maraming lata ng chili. Bagamat ang beans ay karaniwang malusog sa sitwasyong ito, ay sobrang luto na ito at lunod sa sodium na nawawalan ng karamihan sa kanilang fiber at kapangyarihang antioxidant. Ang malupit na kabalintunaan, kinukuha ng mga nakatatanda ang nakadilatang chili sa pag-aakalang ito ay isang mabilis
at mayamang sa proteinang pagkain. Sa halip nakakakuha sila ng mabigat na karga ng asintaba at mga kemikal na nagpapahina sa mismong mga sistema ng katawan na sinusubukan nilang protektahan. At kung masama pakinggan ang chili, hintayin ninyo ang susunod na item na lalo pang mapanlinlang, mga nakadilatang matatamis na maaaring magpataas ng blood sugar sa napakadelikadong antas. Pangdalawa, nakadilatang prutas sa syrup fruit in syrup. Ang mga nakadilatang prutas sa syrup ay isa sa mga pinakapanlinlang na pagkaing madalas kuhanin ng mga nakatatanda. Mukha itong makulay matamis at ibinebenta pa nga bilang bahagi ng isang malusog na dieta. Ngunit sa likod ng maliliwanag na kulay ng mga hiwa ng peach peras at pinya ay nagtatago ang isang bahanang asukal na maaaring maging kapahamakan para sa sinumang lampas 60 anyos. Ang isang tasa ng nakadilatang prutas sa mabigat na sirup ay maaaring maglaman ng 30 gramo ng asukal. Higit pa yan sa 7 kutsarita. Sa simpleng salita, ang pagkain ng isang mangkok ng nakadilatang peaches sa sirup ay parang pag-inom ng isang lata ng soft drinks, nagkukunwari lamang ito bilang isang masustansyang bagay. Heto kung bakit mahalaga iyan. Paglipas ng edad 60, ang pagiging sensitibo sa insulin ay bumabagsak. Ibig sabihin nito ay nahihirapan na ang inyong katawan na pamahalaan ang asukal ng maayos. Sa halip na maayos na ilipat ang asukal sa mga kalamnan para maging enerhiya, ito ay nananatili sa daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng mga pagtaas na sumisira sa mga daluyan ng dugo at mga ugat nerves. Sa paglipas ng panahon, nag-aambag ito sa diabetes neuropathy at maging sa paghina ng kaisipan. Ipinakita ng isang pag-aaral noong 2018 sa American Journal of Clinical Nutrition na ang mga nakatatanda na may pinakamataas na pagkonsumo ng mga idinagdag na asukal ay may 38% mas malaking panganib ng cognitive impairment kumpara sa mga may mas mababang pagkonsumo. Ibig sabihin nito, ang matamis na syrup sa mga nakadilatang prutas ay hindi lang nagdaragdag ng walang kwentang calories. Maari nitong literal na mapabilis ang pagkawala ng memorya. Si Edita, isang 71 anyos na retirado mula sa Baguio, ay madalas magmeryenda ng mga nakadilatang pinya sa syrup gabi-gabi sa pag-aakalang gumagawa siya ng matalinong pagpili. Sa loob ng 1 taon, ang presyo ng kanyang dugo ay umabot na sa antas ng pagiging diabetic at nagulat siya nang ipaliwanag ng kanyang doktor na ang kanyang paboritong prutas ay kumikilos na parang candy sa loob ng kanyang katawan. Hindi lamang asukal ang problema. Ang proseso ng pagdilata ay sumisira sa malaking bahagi ng bitamina C na natural na matatagpuan sa prutas at nag-aalis ng mga antioxidant na nagpoprotekta sa mga tumatandang selula. Ang natitira ay prutas na mababa sa fiber, ngunit puno ng asukal na nagpapataas ng blood sugar, ngunit halos walang nagagawa upang ipagtanggol ang katawan laban sa oxidative stress na nagpapabilis ng pagtanda. Para mas maging malala, marami sa mga latang ito ay may lining na BPA na mas madaling humahalo sa mga acidic na pagkain tulad ng prutas. Ang BPA ay nauugnay sa pagkasira ng hormone pagtaas ng timbang at maging sa mas mataas na panganib ng demensya, mga panganib na hindi maaaring baliwalain ng sinumang nakatatanda. Ang nakakalungkot na katotohanan ay ang nakadilatang prutas sa syrup ay parang isang paboritong matamis na pagkain mula sa nakaraan. Ngunit sa totoo lang, pinapabilis nito ang lahat ng pinakakinatatakutan ng mga nakatatanda. Diabetes, paghina ng memorya, at panghihina ng katawan. At kung sa tingin ninyo ay masama na ito, hintayin ninyong makita ang unang numero. Ang pinakanakakagulat na nakadilatang pagkain sa lahat. Isang pagkaing direktang iniuugnay ng mga pag-aaral sa mabilis na paghina ng memorya sa mga nakatatanda. Numero 1.
nakadilatang isda sa mantika, canned fish in oil. Sa loob ng mga dekada, ang mga nakadilatang isda, tulad ng sardinas, mackerel o tuna na nakababad sa mantika, ay ibinebenta bilang murang mapagkukunan ng omega-3s at protina. Ngunit heto ang nakakagulat na katotohanan. Kapag ito ay nakababad sa mantika, lalo na ang soybean or sunflower oil, ang mismong latang iyon ay nagiging isang bomba para sa kalusugan ng mga nakatatanda. Bakit? Dahil ang mantika sa loob nito ay karaniwang mababang kalidad at pinong seed oil na na-oxidize na dahil sa init at sa pagtatago ng matagal. Kapag kinain ito ng mga nakatatanda, ang mga na-oxidize na tabang iyon ay nagdudulot ng pamamaga, nagpapatigas sa mga ugat at sumisira pa sa maselang lining ng mga daluyan ng dugo. Natuklasan ng isang pag-aaral noong 2017 sa Lipids in Health and Disease na ang mga dieta na mataas sa oxidized oils ay nagpapataas ng mga marka ng oxidative stress ng higit sa 40% sa mga matatanda. Hindi po ito proteksyon, ito ay tahimik na paninira. At ang mga omega-3s, nasisira ang mga ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang isda na nakababad sa mantika ay nawawalan ng higit pang omega-3 fatty acids sa paglipas ng panahon kumpara sa isdang nakababad sa tubig in water. Ibig sabihin, ang mga nakatatanda na sinusubukang tulungan ng kanilang puso ay madalas na kumakain ng isda na naubusan na ng mismong nutrisyon kung bakit nila ito binili. Sa halip na tatapos silang ubusin ang isang mapanganib na halo ng panis na tabas sodium at mercury. Kunin natin si Rosa, isang 76 na anyos na byuda mula sa Batangas na kumakain araw-araw ng nakadilatang sardinas sa mantika para daw sa malusog na protina. Hindi niya maintindihan kung bakit tumataas ang presyo ng kanyang dugo at mas naninigas ang kanyang mga kaso-kasuan. Lamang matapos ipaliwanag ng kanyang doktor ang papel ng oxidized oils, doon lang siya lumipat sa pagbili ng sariwang isda sa palengke at nakitang bumubuti ang kalagayan ng kanyang presyon. Ang malupit na kabalintunaan ay ito. Kinukuha ng mga nakatatanda ang nakadilatang isda sa mantika sa pag-aakalang ito ang pinakaligtas na pagpipilian, ngunit sa totoo lang ay pinapabilis nito ang sakit sa puso, pamamaga ng mga kaso-kasuan at maging ang paghina ng memorya. Ang mismong pagkain na inaasahang magpapahaba ng buhay ay tahimik na nagpapaikli nito. Kaya nandyan na po, ang 8 nakadilatang pagkain na dapat iwasan ng mga nakatatanda sa lahat ng pagkakataon, mula sa mga sopas, gulay at baked beans hanggang sa mga pasta, karne, chili, prutas, sa syrup at isda sa mantika, pare-pareho lang ang pattern. Mataas na asin, nakatagong asukal, nakalalasong taba at mapanganib na mga kemikal na unti-unting sumisira sa kakayahan ninyong kumilos ng mag-isa. Ang magandang balita, ang kamalayan ay kapangyarihan, isang mahalagang aral para sa lahat. Ang pinakamahalagang aral na gusto kong dalhin ninyo ngayon ay ito: ang inyong kusina ay dapat na maging lugar ng kalusugan, hindi ng tahimik na panganib. Ang tunay na sustansya ay nagmumula sa mga sariwang pagkain, hindi mula sa mga bagay na nakatago ng matagal sa loob ng mga bakal na lata. Sa pagpapalit ng mga dilatang ito sa mga sariwa at simpleng alternatibo, mapoprotektahan ninyo ang inyong puso, mga kalamnan at memorya, at patuloy na mabubuhay ng malakas kahit lampas 60 anyos na. Ngayon, gusto ko pong marinig ang mula sa inyo. Aling nakadilatang pagkain ang pinakanakagulat sa inyo at alin ang una ninyong tatanggalin sa inyong dieta? I-drop po ang inyong sagot sa comments. Binabasa ko ang mga ito at gustong-gusto kong sumagot dahil ang inyong mga kwento ay nagbibigay ng inspirasyon sa libu-libong nakatatanda na tulad ninyo. Kung nakatulong ang videong ito, i-hit ang like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang tip sa kalusugan ng matatanda na suportado ng siyensya. Dahil kung minsan, ang pinakamaliit na pagbabago
sa inyong kusina ay ang mismong desisyon na maaaring magligtas ng inyong buhay. May gusto ba kayong idagdag? Mag-comment sa ibaba. Pinahahalagahan namin ang inyong pananaw. Maraming salamat sa panunood.